Muling nagsagawa ng maritime interoperability at operational coordination ang mga puwersang pandagat ng Pilipinas, Amerika at Australia sa West Philippine Sea, at sa panahon ng kanilang paglalayag abay nag-deploy din ng mga barko at eroplano ang China. Alamin na buong detalye mamaya. At sa ibang balita, formal na tinanggap at binasbasan ng hukbong panghimpapawid ng Pilipinas ang mga bagong dating na mga Black Hawk helicopter. Kaya ang Pilipinas ngayon ang itinuturing na pinakamalaking operator ng mga S-70i Black Hawk sa buong mundo. Habang sinabi naman ni Defense Secretary Gebo na sa planong pagbili ng mga multi-role combat fighter ay dapat ding isama sa pagkuha ang mga radar system, air-to-air refueling capabilities at mga hangar facilities. This is Philippine Navy Warship 7. Matagumpay na pinalakas ng ika-19 na MMCA o Multilateral Maritime Cooperative Activity ang maritime interoperability sa pagitan ng sandatahang lakas ng Pilipinas kasama ang United States Indo-Pacific Command at ang Australian Defense Force. Matagumpay na pinahusay ng isang linggong aktibidad ang maritime interoperability at operational coordination sa pagitan ng mga kalahok na puwersa sa pamamagitan ng serye na mga komplikadong operasyon sa maritima at himpapawid na idinisenyo upang palakasin ang kanilang kakayahang gumana ng maayos at ng sama-sama bilang suporta para sa isang malaya, bukas at ligtas na Indo-Pacific. Dito ay ipinadala ng Pilipinas ang BRP Diego Silang, isang helicopter ng Philippine Navy na AW-109, mga fighter jets ng Philippine Air Force na FA-50 fighter jets, mga eroplanong C-208B at helicopter ng Sukhoi Search and Rescue. Lumahok din ang Philippine Coast Guard sa pamamagitan ng pag-deploy ng BRP Teresa Magbanwa, habang sa Amerika naman ay ang USS Santa Barbara at P-8 Poseidon aircraft, habang sa Australia naman ay nagpadala din ito ng HMAS supply kasama ang MH-60R helicopter at P-8 Poseidon aircraft. Sa buong aktibidad ay matagumpay na naisagawa ng mga kalahok na puwersa ang mga advanced na maritime interoperability exercises kabilang ang communication exercise, maritime domain awareness, anti-submarine warfare, replenishment at sea, division tactics, officer of watch maneuvers, photo exercise at mga flyby operations. Ang matagumpay na pagkumpleto sa ika-19 na MMCA ay nagbibigay diin sa walang hanggang pangako ng Pilipinas, Amerika at Australia sa pagpapalakas ng kooperasyon sa depensa, sa pagpapahusay ng interoperability, pagtataguyod ng kapayapaan, katatagan at seguridad sa rehiyon ng Indo-Pacific. Tulad ng isang pelikula, kung may bida, abay dapat mayroon ding kontrabida. Kaya simula August 21 hanggang 25, ang mga tropa ng hukbong pandagat at panghimpapawid na nakatalaga sa Chinese PLA Southern Theater Command ay nagsagawa din daw sila ng mga regular na pagpapatrolya sa South China Sea. Ayon sa China PLA, sa pagtatangkang magdulot ng kaguluhan, kinuha daw ng Pilipinas sa mga bansa sa labas ng rehiyon upang magsagawa daw ng tinatawag na magkasanib na pagpapatrolya na nakakagambala daw sa kapayapaan at katatagan sa rehiyon. Ayon sa tagapagsalita ng Chinese PLA Southern Theater Command, ang mga puwersa daw ng China ay matatag na poprotektahan ng mga soberanya ng teritoryo at mga karapatan at interes sa karagatan daw ng China at matatag na itaguyod ang kapayapaan at katatagan sa rehiyon. PLA Navy 170. This is Philippine Navy Warship 7. You are sailing within Philippine Exclusive Economic Zone.
At sa ibang balita naman mga kabayan, formal na tinanggap at binasbasan ng hukbong panghimpapawid ng Pilipinas ang 7 bagong deliver na S-70I Black Hawk helicopter kahapon na nakumpleto ang paghahatid sa lahat ng 32 unit sa ilalim ng Horizon 2 ng programang modernisasyon ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas. Sa pagkumpleto ng pagkuha, ang Philippine Air Force ngayon ay nagpapatakbo na ng 47 S-70I Black Hawk helicopter na ginagawang ang Pilipinas ang pinakamalaking operator ng variant ng S-70I Black Hawk sa buong mundo. Ang unang 10 S-70I ay naihatid noong 2024, ang isa pang 10 ay naibigay naman noong 2025, 5 pa ang naihatid noong Enero ng taong ito at 7 naman kahapon. Ang 32 unit na Black Hawk fleet ay kinontrata mula sa subsidarya ng Lockheed Martin sa Poland na PCL Melik sa halagang 32 billion. Sinabi ng commander ng Philippine Air Force 205th Tactical Helicopter Wing na ang pinakamalawak na fleet ay magbibigay daan sa Philippine Air Force na iposisyon ng mga Black Hawk helicopters sa iba't ibang rehiyon sa bansa na magbibigay daan sa mas mabilis na pagtugon sa emerhensya at krisis. At ang malaking fleet ay nagpapahintulot din sa Air Force na magsagawa ng sabay-sabay na mga misyon sa iba't ibang mga operational area. Ang mga helicopter na ito ay talagang kinuha din bilang pamalit para sa tumatandang fleet ng UH-1H UA helicopter ng Philippine Air Force. Samantala, sa isang budget briefing sa Kongreso, sinabi ni Defense Secretary Gibo Teodoro na ang plano na bumili ng mga multi-role fighter ay nariyan pa rin na binibigyang diin din ito na ang mga radar system, air-to-air refueling capabilities at mga hangar facility ay dapat ding isama sa naturang pagkuha. How about the plans for the acquisition of multi-role fighters? I know that this is a very complicated matter. And for additional air defense missiles. And also coastal defense missiles. It's still there, Your Honor, depending on the financing that we need. But now, knowing what we know, we have to have a lot of systems in place before any multi-role fighter is acquired. Because a multi-role fighter, as we saw recently, is heavily dependent on ground control and domain awareness. If not, it will be an unguided pilot-controlled aircraft, and its use will be marginal. So maybe Even its the range, Your Honor, without an air-to-air refueling, it will be not be able to take off with adequate stores. And if we do not have the adequate hangarage facilities to service it, it will be useless, Your Honor. So it comes as a force package, and as we learned, the minimum force package is 40 at any one mission, actually, for external defense. Ang Pilipinas ay gustong bumili ng mga advanced combat jet tulad ng KF-21 Borami upang palakasin ang Air Force nito sa gitna ng isang alitan sa dagat sa West Philippine Sea na mga bahagi ng dagat sa South China Sea na nasa loob ng exclusive economic zone ng bansa na inaangkin ng China. Inalarawan din ng kalihim ng depensa sa briefing na ang pag-modernize umano sa sandatahang lakas ay talagang isang mahirap na proseso na nagsasabing kailangang mailagay ang mga auxiliary system bago ang anumang pagbili ng mga lalaking kagamitan. Dagdag pa dyan ang mga taga-suporta ng NPA sa Kongreso na panay ang pag-question sa mga budget ng Armed Forces of the Philippines. At sa huli ay inihayag ni Kong Arnan Panaligan na tiniyak na sa kanya ng Committee on National Defense na malapit ng pag-usapan ng komite ang House Bill 8059 PD 415 Amendment kung saan si Kong Arnan ang mamumuno sa TWG upang tapusin ang panukalang batas na makakatulong sa pagpopondo ng multi-role fighter jets project ng Philippine Air Force. Ayun, no? Well, I was assured by the chair of the Committee on National Defense that the committee will deliberate soon on that House bill, and he assigned me to head the technical working group. So we will discuss this further at the TWG. So in response to your proposal, I filed House Bill number 8059
increasing the ceiling to $1 billion for a single project. But it could be revised, no? And remove the ceiling altogether. Doon sa 27 NEP kasi inalis din yung special provision. So yung DBM, hindi na kayo binigyan ng malaki for modernization, inalis pa yung authority, no? Na kayo ay mag-loan. So better talaga merong law that will authorize you. That's the rationale for my House Bill 8059. So which do you prefer? Wala ng ceiling altogether or may cap pa rin, let's say from $300 to $1 billion or so? Wala nang cap, Your Wala ng Honor. cap.